mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinibigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay. Alleluia, alleluia. Pakisagot. Alleluia, alleluia. Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay. Alleluia, alleluia. Ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Ito ang ating pananampalataya. At ang nananalig sa ating Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. Dahil dito, sina Pedro at ang kanyang mga kasamang apostoles ay tinawag ng Sanhedrin sa isang council ng mga religious leaders sa Israel. Ang sabi ng mga saserdote, mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong yan. Ito yung mga religious leaders, pero dahil sina Pedro, dahil sa kanilang nasaksihan na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, naging matapang sila, matatag sa gitna ng mga pagsubok. Pinagbawalan man sila, ang kanilang pangaral ay hindi mapipigilan. Dahil sila mismo, magsisinungaling sila sa kanilang sarili kapag hindi nila maipangaral ang Panginoong Hesukristo na muling nabuhay. Ngayon, ang sabi ng mga ito, bawal, kumbaga, wag niyong gagawin. Ano ang sagot ni Pedro na leader ng mga apostoles? Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Opo mga kapatid, sa ating buhay, ang tayong tao laging may pagpili, lagi tayong malaya. Gagawin ba natin ang tama o hindi? Ano ba ang kalayaan? Gawin ba natin yung gusto natin dahil malaya tayo? Hindi po. Lawlessness ang tawag doon kapag ginagawa lang natin yung gusto natin na walang kinikilalang namamagitan o nagmamasid sa atin. Hindi pwede na dahil malaya tayo, gagawin natin yung gusto natin. Hindi.
Ang tamang kalayaan ay piliin at gawin kung ano ang tama. Amen? So yun po yun. Ang kalayaan ay piliin kung ano ang tama at mabuti at gawin ito. Hindi po dahil may buhay tayo, malaya tayo, sasabihin pa natin na buhay ko ito. Hindi, di natin pag-aari ang buhay natin. Kaya wag natin aabusuhin ang ating sarili sa mga bagay na hindi makakabuti sa ating kalusugan. Dahil bandang huli, magkakasakit tayo. Hindi yun kalayaan. Kalayawan yun. So mga kapatid, ang pagpili ay ginanap ni na Pedro na sundin ang Diyos, hindi ang tao. Kaya naman, mula sa Israel, lumaganap ang pananampalataya sa Jesus Nazareno na matay, ngunit muling nabuhay. Pag-asa ng sanlibutan na gumapi sa kamatayan, sa kasalanan, at anumang uri ng nagpapahirap sa tao. Kaya naman, si Jesus, dito ay chapter 3 pa lang ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pero sinasabi na ito ng Panginoong Jesus, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa, nagsasalita ng mga bagay tungkol sa lupa. Ngunit siya na galing sa kaitaasan, ang kanyang balita ay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya nga po, kung wala ang pagkakatawang tao ng poong Jesus Nazareno, hindi natin makikilala ang Diyos. Alam niyo po, galing po ako ng Africa, 2000, 2003, for 3 years I was in Africa, Togo, West Africa. Doon po, yung malaking kahoy, binabalutan nila, tawag doon na ay baobab, binabalutan ng damit na puti, doon sumasamba. At isang beses na nagmotor ako, nasira yung motorsiklo, naglakad ako ng 9 kilometers, pinarada ko yung motorsiklo sa isang, ang bahay nila ay may bakod na puti, na paikot. Bakit may bakod? Protection sa mga wild animals. So, pumasok ako, nanaupo, nakiusap kung pwedeng iparada yung motorsiklo para hindi ko nadadalhin. Naglakad ako. Pumayag naman. Pero, pagtingin ko sa isang tabi, meron silang parang arko, parang groto. Alam niyo po yung meron doon? Masangsang na amoy, may mga balahibo ng manok at puro langaw. Puro langaw, ang daming langaw. So nagpaalam na ako, sabi ko kinabukasan babalikan yung motorsiklo. Naglakad na ako. Pagdating ko ng convent, sinabi ko sa aming cook na ang motorsiklo iniwan ko sa bahay na ganito ang lugar. Dinescribe ko. Sabi ng aming cook, Father, that is the house of the local priest in that village. So, paring lokal na nandoon sa village na yon. Kaya pala meron, i-describe ko yung aking nakita na parang groto, merong maraming balahibo ng manok, masangsang ang amoy, maraming langaw. Kasi sabi niya, kasi they do their ceremony, ritual, prayer using animal. Sabi ko, that was 2002. Sabi ko, hala, meron pa pala naniniwala na para magdasal sa Diyos, gagamit pa rin ng mga hayop. Pero totoo po, meron pa din. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi siya bumaba sa atin, di natin makikilala ang Diyos Ama na nagmamahal sa bawat isa sa atin. At ang kanyang pag-aalay ng buhay ay nagsasabi
ng ating kahalagahan, bawat isa sa atin. At nang kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya, kaparusahan. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, mapalad tayo dahil nakilala natin ang Diyos sa pamagitan ng Puong Nazareno na nagsasabi na tayo ay tinatawag sa tahanan ng Ama sa kalangitan. Kaya nga po, sana yung ating mga pagpili, pipiliin natin kung anong mabuti para sa atin at pananaigin natin ang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Hindi yung mga gusto natin, hindi para i-please yung ibang tao, kundi ang tumalima sa plano at layunin ng Diyos sa atin. Ngayon po pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint Stanislaw, isang obispo at martir ng Krakow, Poland. Namatay siya noong 1079. Isang batang obispo, pero pinatay siya mismo ng hari dahil sa kanyang paninindigan na ang Diyos ang dapat sundin at hindi ang tao. Mga kapatid, nawa piliin natin kung ano ang pipiliin ng Diyos, ang kabutihan. Nawa piliin natin ang buhay na walang hanggan kaysa buhay na pagpaparusa. At ang Panginoong Jesus ang siyang pwede nating sundan sa pagsunod sa kalooban ng Ama.